Ano ba yung title? Praise God. Sa inawit nila. Purihin po ang Panginoon. Good morning po sa lahat. Ay. Medyo ano yung boses ko dahil ilang gabi din kaming puyat. Tayo po tayo lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible. Diyan po sa John chapter 2, verse 1 hanggang 11. Okay. Sabi po dito, nang ikatlong araw ay may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus, ang kanyang mga alagad ay ininyahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Verse 4. Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Verse 6. May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Verse 7, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-uumapaw. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Hindi nila alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ang unang inihain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihain ang mababang uri ng alak. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Last verse. Ang nangyayari ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sila sa kanya. Naniwala ang kanyang mga alagad sa kanya. Pinagpala na po ang pagbasa ng Diyos, kanyang salita. Tayo po manalangin. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. You are so great, God. You are miraculous, God. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Simula pa kanina, Lord God, tinataas namin ang iyong pangalan. Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit, Lord, na sukat na ikaliligtas ng lahat, kundi ang pangalan mo, Jesus. Lord, sa oras na ito, Panginoon, O God, narito kami, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin, papurihan. Ikaw po manguna sa bawat isa sa amin. Sino man sa amin, Lord God, may mga malalaking problema, pagsubok na kinaharap, katagpuin mo po siya sa umagang ito. Maging mangilingkod, Lord, magbahagi sa oras na ito. Ikaw po manguna sa akin. Ikaw po magabay sa akin, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Kung wala ka sa buhay ko, Panginoon, wala po akong magagawa. Aming patuloy inayaan, Lord God, ang iyong Banal na Espiritu Santo na siyang kikilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang papurit at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Pwede na po tayo maupo. In the presence of God. Ang pamagot po nito, kapag si Jesus ang humipo, nagbabago ang lahat. Sinong naniwala? Naniwala po ako noon eh. Okay? Sa umagang ito, mga kapatid, sa ating binasa, pinakamagandang larawan ng pag-ibig at pag-asa at panibagong simula ay ang isang kasalan. Tama? Sino ditong nung siya ay kinasal ay malungkot? Di ba masaya? Nagiging malungkot lang pag umabot ng 1 taon, 2 taon, mga ganon. Okay.
Sa kultura ng mga Hudyo, ang kasalan ay hindi lamang isang araw ng selebrasyon. Ito ay isang linggong pistahan. Puno ng musika, pagkain, sayawan at inuman o inumin. Ang buong baryo ay nagdiriwang kasama ang bagong mag-asawa. Kaya nga, totoo po ito, pag sa probinsya ka ikasal, yung invited mo na 100, wag mong pangarapin yung 100 lang. 200 yun. Kasi yung hindi mo in-invite, mag-i-invite sila. Hindi katulad dito na may mga may mga table na eh. Kumbaga mayroon ng naka-assign, mayroon mang nakalaan. Ilan kayo? 4. Dito kayo. Pero sa probinsya, wag mong gagawin ng pag nag-invite ka sa kanila. Kasi buong barangay pupuntahan ka. Nangyari po yan doon sa kapitbahay namin nung kinasal po yung kapitbahay namin doon. 1 linggo po kainan. Kaya minsan yung mga tao doon sa amin, hindi na nagluluto. Pag dumaan ka doon, tatawagin ka talaga, "Uy, kain ka muna." Nangyari po yun sa amin. Totoo po yun. Biruin mo naman ang kinatay nila, baboy. Hindi pa sa baboy, kalabaw. Hindi lang itinumba kundi kinatay talaga. Kasi 1 linggo yun. Kaya ikaw, pag dumaan doon, libre ka. Mula umaga, tanghali, at doon ka na lang. Makikisalo ka na lang sa kanila. Ganun po, pag sa probinsya po, ang kasal. Sabi dito, kaya pala, ganun nangyari, kasi kinaugalian din pala ito sa lumang tipan. Ito yung kinaugalian ng mga Hudyo. Ngunit kasama ng kasiyahan ang isang malaking obligasyon. Ano yun? Hindi dapat maubusan ng alak. Sa panahon nila, ang pagkaubos ng alak sa kasalan ay isang matinding kahihiyan. Hindi lamang ito simpleng pagkukulang, ito ay pagkasira ng reputasyon ng pamilya. So masisira yung dignidad ng pamilya. Okay? Nag-invite ka ng kasal, tapos kulang yung alak mo. Nakahiya. Okay? Sa iba pang tala ng kasaysayan, may mga kaso na maaring kasuhan ang pamilya dahil sa pagkabigong magbigay ng sapat na pagkain at inumin. Ay, grabe pala, no? Grabe pala, stricto pala sa kanila. Pag kulang ka ng pagkain, kinulang ka ng alak, kakasuhan ka nila. Ano yung illegal? Diba? Kaya dito din sa atin, pag nakulang din tayo doon sa mga bisita natin, nagrereklamo. Ano ba naman yung kasal na yan? Tagal-tagal naman yan, natapos yung pagkain, ganito lang. Pero kahit sa kasalan, may masasabi po ang tao. Amen. Kaya yung iba nga ayaw na magsabi na ikakasal sila eh. Secret na lang. Para walang daw magtampo. Okay. Sa gitna ng masayang okasyong ito sa Kana, isang problema ang lumitaw. Ano yon? Dito mababasa natin, naubusan sila ng alak. Isang crisis na hindi inaasahan. Minsan sa buhay natin, may mga crisis tayong hindi inaasahan. Okay. Nung nakaraan linggo po, ako po ay nakauwi po ng probinsya namin dahil sa isang crisis na hindi maisahan. Isang pangyayari na hindi maasahan na kahit ako hindi ko inasahan. Isang kahiyan ayaw masaksihan ng sinuman, isang kakulangan na hindi kayang punan ng sinuman. At sa sitwasyong ito, sa oras ng pangailangan, sa munting baryong walang pangalan, sa isang kasalang walang nakaalam kung sino ang ikinasal, naroon si Jesus. Ibig sabihin nito, hindi naghanap ng atensyon, hindi pa gumawa ng kahit isang mala sa publiko. Ngunit dito sa isang ordinaryong pangyayari, gagawa siya ng extraordinaryong himala na magpapakita ng isang katotohanan na dapat nating tandaan. Ano ibig sabihin yan? Kahit sa simpleng bagay,
nandun palagi si Jesus sa buhay natin. Nasabi dito, kapag si Jesus ang humipo, nagbabago ang lahat. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang problema natin ngayon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kakulangan natin. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang pagod, takot, luha. Isang hipo ni Jesus at ang ordinaryo ang nagiging pambihira. Isang hipo ni Jesus at ang kahiyan ay nagiging karangalan. Tingnan mo yung dito sa sa binasa natin. Kahihiyan na nila yun kasi maubusan sila ng alak. At nagre-request pa sila. Pero nandun si Jesus. Ang sabi nga doon ng kanyang ina, sabi dyan, naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus, anak, wala na silang alak. Bakit sinabi niya doon? Alam niya kasi kung sino si Jesus. At walang ibang makatutugon doon sa pangyayari na yun, sa crisis na yun, kundi si Jesus. Pero tingnan mo, dito, ang iba, sinasabi dito, bastos daw si Jesus. Kasi sabi niya, ginang, sabi dito, sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi niya tinawag na mama. Pero yung sa atin ngayon, yung iba tumatawag ng mama kasi mama daw ni Jesus, si Mama Mary. Hindi po yun. Okay? Ginang. Ang ibig sabihin ng ginang, isang pagrespeto. Nirespeto si Jesus doon sa nagsabi sa kanya. At sabi pa niya, hindi pa ito ang aking tamang oras. Pero, sabi nga doon, kasi ang sadya talaga ng ating Panginoong Yesus dito ay iligtas tayo mula sa kapahamakan. Kung kaya sabi dito, isang hipo ni Jesus at ang kahiya ay naging karangalan. Isang hipo ni Jesus at ang imposible ay nagiging posible. Mamaya mapag-aralan natin yan kung ano yung mga bagay na dapat natin matutunan. Ano ang mensahe na nakapaloob dito. Marami na pong nagtatalakay dito, itong kasalan sa kana, marami na pong pinahiwatig dito. Pero sa umagang ito, ano ang nais na iparating ng ating Panginoong Hesus sa salita niya? Una, ang hipo ni Jesus ay nagsimula sa ordinaryong sitwasyon. Ang sabi diyan sa John chapter 2 verse 1 and 2, at nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa kana at inanyahan si Jesus at ang kanyang mga alagad. Hindi ba't nakakamangha ang unang himala ni Jesus ay hindi sa templo, hindi sa harap ng malalaking tao, hindi sa harap ng mga leader ng Israel, kundi sa isang kasalan sa isang maliit na baryo. Dito lang ipinapakita ng Diyos na hindi lamang siya Diyos ng linggo o Diyos ng pagsamba, kundi Diyos siya araw-araw. Kaya mayroong nga awit Araw-araw papurihan, araw-araw kasayahan, araw-araw o Diyos. Araw-araw o Diyos, anuman maging sitwasyon, anumang pagkakataon, anuman maging sitwasyon, panahon, ika'y papurihan, ikaw pa rin. So Diyos siya araw-araw. So dapat yung pagsamba natin, hindi lang linggo. Amen? Yung iba, pag linggo, dito lang sila masaya. Pagdating ng Lunes, nakasimangot na. Bakit? Maraming mga problema. Maraming babayaring kinaharap. Marami ang nag-iisip na dapat bago lumapit tayo sa Panginoon ay dapat malaki muna ang problema. Bago daw tumawag sa Diyos, dapat yung hindi mo na kaya. Di po. Dito po sa simpleng
binasa natin sa salita ng Panginoon, simple lang ginawa ng Panginoon eh. Kumilos siya. Si Jesus ay handang tumulong kahit sa simpleng pangangailangan mo, kapatid, sa umagang ito. Ano mang yung pangailangan natin sa umagang ito, kaya tugunin ni Lord yan. Yung iba, pag ikaw daw may lagnat, huwag mo na daw tawagin si Jesus, kaya naman daw ng Biogesic yan. Kaya daw yan ng paracetamol, kaya huwag mo na daw tawagin si Jesus. Hindi po. Yun ang gusto ng Panginoon. Tawagin mo siya palagi. Kasi hindi lang siya panglingguhan, hindi lang siya pang maramihan, kundi kahit sa simpleng araw, pwede natin tawagan si Jesus. Doon nga sa pinaghandilan ko dati sa may Galeno, after namin ng Bible study, lumapit siya sa akin, Pastor, masakit yung ulo ko. Hindi ko alam kung, sabi niya, Pastor, kanina pa habang nagsasalita ka, bigla daw sumakit yung ulo niya. Pastor, pag-pray mo nga. Sabi ko, yung faith niya, napakalaki. E di pinag-pray ko. Alam niyo kapatid, pagkatapos kong pray, sabi niya, Pastor, nawala na. Okay na ako, uuwi na ako. Alam po ni Sister Malu yan. Sabi ko, Lord, kahit pala sa simpleng bagay, kikilos ka. Pag ang mga anak mo ay tumatawag sa'yo. Hindi siya pihikan. Hindi siya maarte. Hindi siya malayo, kapatid. Kasama natin ang Panginoon sa umagang ito. Ang unang himala niya ay hindi pagpapagaling ng bulag. Hindi paglakad sa tubig. Hindi pagpapakain sa libo-libo, kundi pagbibigay ng alak na maubos sa loob ng isang o ilang araw o ilang oras lamang. Bakit? Sapagkat nais niyang ipakita na kasama natin siya sa lahat ng pangyayari ng ating buhay. Pag ang isang tao nakilala niya ang Panginoon, may pagbabagong magaganap sa buhay niya. Sabi nga doon, malaki man o maliit, andyan si Lord. Huwag mong sabihin na sa kakapatatawag sa Panginoon pag yung madami ka ng problema. Hindi, kahit sa simpleng problema, tawagan natin ang Panginoon. Dito nga, simple lang, sabi ng ng ina niya, sabi dito, naubos na ang alak. Sinabi niyang, sa verse 3, naubos na ang alak. Sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Hindi na mo, anak, wala siyang alak. Pero hindi sinabi ni Lord, ma, teka lang. Kundi sabi niya, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Wow. Kasi alam ni Mary kung ano ang posisyon niya. At alam ni Jesus kung ano din posisyon ni Mary sa kanya. Kaya ang sabi nga dito sa Mateo chapter 18 verse 20, kung saan man o dalawa nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Sino niwala na si Jesus, ang ating Panginoong Hesus ay narito sa umagang ito? Sino dito kanina habang nagpupuri tayo, sumasamba sa Panginoon, nadama niya ang hipo ng ating Panginoon? Amen? Napakasaya yung presensya na maranasan natin. Okay? Hindi kailangan ng malaking crowd, kailangan lamang ng pusong handang tumawag sa Kanya. Yung iba, apunta tayo dun sa malaki kasi doon maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Hindi po, kahit sa simple po. Dati nga kung babalikan natin yung nakaraan sa aking pagkabata, doon sa probinsya namin, wala po kaming mga ganyan, drums, wala. Ang mayroon lang kami, gitara lang. Tapos yung gitara, lumang-luma pa.
Pero, at saka yung mga awitin, simple lang. Wala na yung pahirapan pa. Ano yung mga awit na yan? This is the day that the Lord has made. Alam nyo po, pag inawit namin yan, minsan ako nagigitara, yung mga matatanda, ay yung hindi matatanda, yung mga may edad. Ayan, magagalit sila dito eh. Pasensya na kayo. Yung mga may edad, kahit na sumasakit yung balakang, pag inawit yung this is the day, tatalon at tatalon sila. Simple lang po. Kasi sabi ko sa song leader, nung ako'y nagitara, 4 lang yung chords na natutunan ko. Kaya pag umawit ka, wag kang aalis dito sa 4 na to. Kasi pag ikaw ay lumabas, hindi na tayo magkaunawaan. Ay, hindi nga lumabas. 3 lang nga minsan nagamit ko eh. This is the day, then sasama, the joy of the Lord is my strength. The joy of... Pero yung mga Gen Z ngayon, hindi nila yan naabutan. Yung mga 1980s, mga 1970s, ayan, abutan nila yan. Amen. Ay, wala nag-amen. Ang sabi dito sa Hebreo, basa tayo ibang talata, huwag kayong magmukhang pera at masiyanak kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Nung time na yon, si Lord nandun palagi. Kung babalikan natin yung pangyayari niyon, siguro nasa tabi lang si Jesus, walang nakapansin sa Kanya. Pero nung nagkaroon ng crisis, doon na. Minsan sa buhay natin, bago natin lapitan si Jesus, yung marami-rami, yung hindi na nating marami ng problema, marami na kinaharap ng mga pagsubok. Tsaka pa na tayo tumawag, Lord, asan ka? Kung tutusin, hindi naman nawala si Lord. Hindi naman umalis si Lord. Nasa tabi mo si Lord. Kasama mo si Lord sa umagang ito. Sabi ito, kung sinasamahan niya isang bagong mag-asawa, tiyak nasasamahan din niya tayo sa bawat hakbang ng buhay natin. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Minsan, sabi nga nila, malayo daw si Jesus, malayo daw si Lord. Hindi, ikaw ang lumayo kay Lord. Kasi si Lord hindi lumayo sa atin. Pangalawa, na matutunan natin dito, ang hipo ni Jesus ay nagdadala ng perpektong pagbabago. Ang sabi dito sa John chapter 2 verse 3 to 8, sabi dito, naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus, anak, wala na silang alak. Verse 4, sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Verse 5, sinabi ng kanyang ina sa naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. At verse 6, may 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. 7, sinabi ni Jesus sa mga tumulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-uumapaw. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin niyo sa namamahala ng handaan. Dito, sabi nga doon, may inutos ang Panginoon. Sabi niya, punuin ninyo ng tubig ang banga. Ang tubig, babalikan natin dito, ang tubig ay simbolo ng ordinaryong bagay. Ordinaryo lang siya. Ang alak ay simbolo ng kagalakan at kasiyahan. Tingnan niyo kapatid, kung ano mangyayari dito. Nang humipo si Jesus sa tubig, ito ay naging pinakamasarap na alak. Hindi katamtaman, hindi sapat, kundi pinakamahusay. Ganito ang Diyos. Hindi siya nagbibigay ng pangkaraniwan, nagbibigay siya ng pinakamabuti. Pag si Lord humipo sa isang bagay, nagkaroon ng pagbabago. Kapatid, sa buhay din natin, nung hinipo tayo ng Panginoon, may pagbabagong nangyayari. Yung dating
Sabi nga, pinakabarumbado, ngayon ay pinakamabait na. Ang sabi dito, ang 6 na tapayan ay para sa ritual ng paglilinis, larawan ng pagsisikap ng tao na magpakabanal. Ngunit, hindi nito kayang dalhin ang tunay na pagbabago. Paglilinis. Kung ating example ngayon, pagpasok mo sa church, kung wala si Jesus, mga relihiyon, okay? Pero sabi dito, ngunit nang pinuno ng tubig ang inutusan silang, sundin siya doon nagsimula ang himala. Ang ibig sabihin niyan, pag na-encounter ng tao ang Diyos o nakatagpuan ng Diyos ang isang tao, may pagbabagong nangyayari. Makikita natin na kung saan nagtatapos ang kakayahan ng tao, doon nagsimula ang kapangyarihan ng Diyos. Totoo naman. Kung hindi na natin kaya, bawat isa sa atin, saka pa tayo tatawag sa Panginoon. At doon po yung mangyayari na ipakita ng Panginoon kung sino siya. Okay? Babalikan ko lang yung nakauwi ako sa amin. Yung pagkamatay po ng kapatid ko ay may question po yun. At mayroon po kaming kapatid na isa na sabi ko nga, pag wala siya sa bahay, tahimik kami. Pero pag nandyan siya sa bahay, gulong-gulo na po kami. Totoo po yung sinasabi ni Pastor John. Pero nung time na yun na nandun siya, kakaiba po nangyayari. Kasi nung nalaman niya na gano'n nangyari sa kapatid, gusto namin ng hustisya. Pero sabi nga, tayo mababa lang, yung kalaban mo napakataas. Ganon dito Na yung mahirap ay lalong naghihirap at yung mayaman, lalong yung mayaman. Nung time na nangyari yun, ang sabi niya, anong gagawin natin? Ang sabi niya sa akin, nung tinawagan ko siya sa Cebu, nakauwi na siya. Sabi ko, Manong, ganito po yung pangyayari. Mayroon po akong narinig na usap-usapan doon sa lugar na nandun nag-duty yung kapatid natin. Ganito yung pangyayari. Hindi po cardiac arrest. Kasi mayroon kaming nakikita. Alam nyo mga kapatid, ito yung nakakatuwa. Sabi niya sa akin, anong gagawin natin dyan, King? Ako ay nasa kay Lord na. Doon ako na, mga kapatid, doon ako na parang, Lord, grabe ka pala. Pag ang isang tao ay binago mo, binabago mo na talaga siya. Sabi niya, dati, kung nandyan pa ako sa Agusan del Sur, kasi dati doon siya doon siya nagtambay. Parang tambayan niya yung Agusan del Sur. Kilala niya lahat dyan, mga tao dyan. Kaya namin dyan, King, kukunin. Kaya natin bigyan ng hustisya yung kapatid natin. Pero sabi niya, pero sa ngayon, ang sabi nga sa Bisaya, unsaon na natin karon na naa naman ako sa Ginoo. Naintindihan niyo yun? Tagalogin ko na lang, kasi konti lang nakaintindi dito ng Bisaya. Sabi niya, aanin natin yan, nandyan na ako kay Lord. Ang buhay ko ay binago na ng Panginoon. Sabi nga, pag si Jesus ang humipo, ang lahat ay nagbabago. Kaya nga, nung pag-uwi namin doon, kasama namin si Ate M. Naku po, siya yung namin gathering na, fellowship na tayo. Wala silang magawa kundi sumunod. Tapos yung magpapatotoo, magpapasalamat kung ano masabi doon sa kapatid. Sabi niya, basta ako, wag niyong isama, yung isang kapatid ko. Hindi po, lahat po kami nagsalita. Ilan kami? 9 kami magkapatid. Nawala na yung isa, 8 na lang. Pero lahat kami nagsalita. Sabi niya, kung hindi kay Lord,
siguro may mangyayari. Pero sabi niya, hindi ko nababalikan ang dati kong ginagawa. Kaya sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Lahat na ba tayo dito ay bago na? Tingnan mo nga kapatid mo, bago na ba siya? Di na siya masungit? Di na siya matampuhin? Ang kapatid ko nga, naawa nga ako doon eh. Kasi dati mahilig siya sa ganito, mahilig sa ganito. Mga bagay. Nung nalaman ko, sabi ko, Manong, nung umuwi ka, ano ba yung sinuot mo? Sabi niya, ganito lang. Kasi hanggang dito lang ako, King. Kontento na ako eh. Sabi ko, ganon. Nangusap si Lord, bilhan mo ang kapatid mo. Wala kang magawa pag si Lord na nangusap. Hindi naman siya humingi, pero si Lord na ang sabi, bilhan mo ang kapatid mo. Di binilhan, ay di siya lang. Ito pa yung mga kapatid, ang yung talagang pag ikaw sumunod sa Panginoon. Ang sabi, nung nagbili na ako doon sa kanya, sabi sa akin ni Lord, yung isa mong kapatid, bilhan mo rin. Sabi ko, teka Lord, parang ako dito, galing abroad, na hindi rin madali kitain yung pera. Sabi ni Lord, basta bilhan mo. O, sige Lord. Kasi ipapak na lahat eh. Hindi, sabi ko sa pamangkin ko, balikan mo yung isang bagay na yung kunin mo. Sabi niya, kanino yung tito? Basta kunin mo. Okay. Pagdating, andun na, sabi ko, Lord, bakit? Kasi sabi ko, isa lang yung bibilhan ko, lahat sila nabilhan ko na. Kala nila mayaman ako. Si Lord po ang mayaman, hindi ako. Sabi ko sa kanila. Then pagkagabi, eto na. Binigay ko na sa kanila isa-isa. Tapos yung pinakapanganay naming kapatid, kasi pwede ko naman siya hindi bilhan kasi mayroon naman sa kanya nagbibili. Nung binigay ko sa kanya, simple lang bagay. Sabi ko, Mano, sa'yo to. Sabi niya, ano to? Para sa'yo. Sabi niya. Tapos parang may kagalakan nangyari sa mukha niya. Nakita ko. Tapos umuwi sa bahay. Pagbalik, nasuot na niya. Tapos habang ako kasi ako naka-assign ng nagsalita, nag-speak doon sa kapatid ko. Pagkatapos nilapitan niya ako, sabi niya, paano nalaman na kailangan ko yung bagay na yon? Sabi ko, bakit kailangan mo ba? Kala ko nga hindi mo kailangan eh. Sabi niya, alam mo ba, yung kanina na sinusuot-suot ko, butas yun. Tinitiis ko na lang yung king eh. Pero bakit kanina binigyan mo ako ng ganon? Sabi ko, Manong, kasi unang-una, mahal kita. At nangungusap sa akin si Lord na bilhang ka raw. Naiyak siya. Pastor din siya doon sa Surigao. Naiyak siya. Tapos niyakap niya ako. Sabi niya, mahal din kita kapatid. Simpleng bagay. Ba? Sabi ko kami magkapatid, talagang pagdating sa kami, yung nagtutulungan. Mayroon akong nasakyang taxi, sabi niya, buti kayo. Yung taxi driver, sabi niya, buti kayo, nagtutulungan kami. Yung kapatid ko, yung building na yan, sa kanya yan. Oh, pero ang hirap-hirap lumapit sa kanya. Lalapit ka nga, ang dami namang sasabihin sa iyo na masasakit na salita bago mo tanggapin yung halaga na hinihingi mo. Sa amin, hindi. Pag mayroon kami, sige. Kaya nagulat nga din ako hindi nang mag-expect na sa simpleng bagay na binigay ko sa kanya, laking kagalakan na niya. Sabi niya, alam mo, yung kaninang ginamit ko, butas yung king. Tinitiis ko na yung paa ko kasi chinilas yun eh. Simpleng chinilas lang. Kaya nga yung king, okay na ako. Salamat. Sabi ko, biyaya po ng Panginoon. Sa ganong paraan, sa simpleng paraan, ginamit ako ng Panginoon doon sa lugar na yun, sa lugar namin. Kaya sabi nga dito, tulad ng sinabi ko doon sa kapatid ko na isa,
Nasabi nga, pag umuwi ng bahay, gulo ang bahay. Pero nung time na yun, nung umuwi siya, alam niyo po, nung sa kapatid ko, kaya kunti lang yung tao na nandun dahil hindi po kami nagpapasugal. Yan po inantay nila eh. Unang-una, nung namatay yung tatay ko, hindi kami nagpapasugal. Kami-kami lang. Sabi ko, bakit? Pag hindi ba tayo nagpapasugal, hindi ba natin maaraos to si tatay? Sabi niya, okay, sige, gano'n, nangyari. At nung pangalawa, nangyari sa kapatid ko, alam na nila na gano'n yung gano'n yung katayuan namin doon sa sitwasyon na yon, na ayaw namin magpapasugal. Sabi na kasi itong mga to, mga Christian man tong mga to, ayaw nila ng sugal dyan. Alam na nila. Ba? So kaya, nung sinabi niya, King, binago na ako ng Lord, ipaubaya na lang natin kay Lord. Diba sabi ni Lord, vengeance is mine. Ang sabi, dapat inilaban nyo yun. Para man lang makakuha yung kuya mo ng ganito. Sabi ko, bahala na si Lord. Masaya naman kami sa ganong sitwasyon. Pero siguro, kung isa sa amin doon kapatid na hindi siya nakakilala sa Panginoon, ay talagang may mangyayari, mga kapatid. May mangyayari. Kasi gaganti talaga yon. Pero sabi niya, ang sabi nga doon, sabi niya sa Bisaya, si Lord na ang mubalos sa gibuhat niya sa atoa. Pag si Lord naman ang gumanti, grabe, ikaw na maawa. Sabi dito, hindi niya in-upgrade ang lumang ikaw, binabago niya ito ng lubusan. Nung pag ang Diyos sumipo sa isang tao, hindi lang niya in-upgrade yun, kundi kabuuan. Kaya sabi ko nga, nagtanong ako sa kapatid ko, Manong, paano ka naging ganito? Paano ka naging pastor dun sa Cebu? Sabi niya kasi, King, may isang bisis na nagda-drive daw siya, mayroon daw siyang naririnig na parang mga awiting spiritual. Awiting para sa church daw na tumutulig daw sa tenga niya. Habang nagda-drive siya, kay driver yun eh. Habang nagda-drive siya, parang may naririnig siyang umaawit. At sabi niya, yun, namalayan ko na lang, King, naghawak na ako ng church. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Oo nga, King, sabi niya. Maayog yun si Lord. Kahit sa kabila nangyari sa kapatid natin, God still good. Sabi ko nga, hindi nga natin maunawaan Manong, pero ako sabi ko, Lord, alin dito yung good? Nung natanggap ko yung pangyayari na cardiac arrest, sabi ko, Lord, talagang ikaw yung may-ari ng buhay. Ikaw yung hawak ng buhay. Pero nung nakita namin sitwasyon, sabi ko, Lord, parang unfair naman. Pero yung pala, ang isang good doon, nagkasama-sama kaming magkakapatid na ilang dekada na hindi nagkikita. Yung isang kapatid ko na paalis na siya, papunta siya ng New Zealand, 4 na beses lang kami nagkikita noon. Biruin mo noon. 4 na beses, tapos yung isa naman 3. Nung time na yon, nagkasama-sama kami, yung isa lang ang nawala sa amin. Pero, ang pinakamabuti doon, nagkasama-sama kami, nabuhay pa yung aming magulang, yung aming nanay. At salamat sa Panginoon. Kaya sabi nga, kung binabago daw ng Lord, ito yung mangyayari. Bibigyan daw niya ng bagong puso. Ang sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ang tunay na pagbabago ay mula sa loob, hindi panlabas. Hindi yun, nagbago ka ng damit, pero hindi naman nagbago ang loob mo, baliwala. Ang tunay na born again, may result. May makikita sa buhay niya. At sabi nga, pag binago tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso. Sabi nga dito, bibigyan din tayo ng buhay na masagana. Sabi nga doon, sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw, para lamang magnakaw, pumatay at manira.
Pero sabi dito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana. Hindi si Jesus nagbigay ng sakto lang, kundi sobra-sobra. Amen? Sobra-sobra. O sino ditong sobra-sobra? Ipamigay nyo naman. Kaya nga, binigyan ka ni Lord ng sobra-sobra para ipamigay mo sa iba. Hindi mo angkinin lahat. At dito sa last na punto, number 3, sabi dito, ang hipo ni Jesus ay nagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Sabi dito, sa John chapter 2, verse 9 to 11, okay, tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak. Sa totoo lang, sabi nga, pag naubos na daw yung unang alak, sabi nga yung special na alak, tsaka pa lang daw ilalabas yung ordinaryong alak. Pero baliktad nangyari. Sabi nga doon yung tumikim, di ba yung unang alak, special yun? Pero bakit itong panghuli? Parang mas higit pa sa special. Sabi nga dito, ang hipo ni Jesus ay hindi lamang para sa kaginawaan, kundi para ipakita kung sino siya. Nung time na yon, ipinakita ni Lord na hindi lang siya ordinaryo. Kaya niya gawin lahat kung ano man ang ninanais sa buhay natin. Sa Kana, nakikita ng kanyang mga alagad na hindi lang siya guro, hindi lang siya manggagamot, hindi lang siya tagapayo, kundi siya ang anak ng Diyos. Doon nila nakikita yung kasama pala nating Jesus, hindi pala to basta-basta. Kaya yung Jesus na ating ngayon sinasampalatayanan ay isang makapangyarihang Diyos na dapat patuloy tayong tumatawag sa Kanya. Ang himala ay hindi palabas, kundi ito'y paanyaya para mananampalataya. Pinapakita ni Lord doon, ni Jesus, kung ano yung kakayanan niya. Para ano? Para sumampalataya yung kanyang mga alagad sa Kanya. Ang sabi dito sa John chapter 1 verse 14, naging taong salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Diyos. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sabi dito, ang Kana ang unang sulyap ng kanyang pagka-Diyos. Sulyap. Kasi unang himala na ginawa ni Lord, kasal sa Kana eh. Simple lang. Yung tubig, nung nahawakan niya, nagiging pinakamasarap na alak. Bakit? Kasi siya Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang purpose talaga ni Lord yun, yung ipapakita niya na siya ay tagapagligtas. Pero sa simpleng pagkakataon, pinapakita niya, kahit sa ganong sitwasyon, kaya ko kumilos. Kaya wag natin ikahon si Lord. Ang sabi nila, ganito ang gagawin natin para kumilos ang presensya ng Panginoon. Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, nung sa probinsya, pag kami sumasamba doon, gitara lang. Mayroon isang beses kaming sumamba doon, wala kaming gitara. Mayroon kaming bass doon, yung nylon na malaki. Yan lang po yung tutugtugin ng tiyuhin ko. Ang galing ng tiyuhin ko tumugtog eh. Isang nylon lang, kaya niyang patugtugin. Wala kaming gitara noon, pero puspos po ang bawat isa ng banal na Espiritu Santo. Yung mga may edad, tumatalon, umiiyak,
At pagkatapos ng church, masaya na lumabas sa pananambahan. Bakit? Puspos ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi dito sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Dito ay pinapakita ng Panginoon kung sino siya. Siya yung tagapagligtas. Sabi nga, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa kailigtas. Ang kana ay larawan lamang ng mas malaking himala, ang kaligtasan. Kasi doon ipinapakita niya kung sino siya. Doon niya pinapakita para yung kanyang mga alagad ay sasampalataya sa Kanya. At sabi dito sa last verse, sa awit 115 verse 1, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito iyo lamang. Walang kupas ang iyong pag-ibig na tatanging katapatan. Ang himala ay hindi para iangat ang tao. Nung ipinakita ni Lord yung kanyang himala, hindi para iangat. Minsan sa atin, pag yung tao, doon tayo sa ganito kasi pag pumunta ka doon, gagaling ka. Pero hindi siya nagpapagaling. Si Lord. Kaya minsan sa atin, kaya din natin pagalingin pag tumawag tayo sa Panginoon. Sabi dito, ang himala hindi para iangat ang tao, kundi ang Diyos. Once na may mangyayari sa buhay natin, mga himala, dapat iangat natin si Lord. Ang glory ay para kay Lord, hindi po para sa atin. Kaya yung iba, pag nakarinig ka doon sa iba, mga YouTube, doon tayo kasi ano yan? Anointed yan. Nagpapagaling yan. Ay kahit hindi ka lumapit dyan, kapatid, tawagin mo lang si Lord ng buong puso, kaya ka tugunin ng Panginoon. Sa simple lang. Okay. Malapit na po ako matapos. Sabi dito, ang kasalan sa kana hindi lamang simpleng kwento, ito ay pahayag ng puso ng Diyos. Si Jesus ay kumilos sa ordinaryong sitwasyon. Binabago niya ang hindi kayang baguhin ng tao. Kaya sinabi niyo, wala ng pagbabago? Hindi po. Ilapit niyo yan kay Jesus. Kaya baguhin ng Panginoon yan. Yung kapatid ko nga, hindi ko mag-expect na maging pastor sa Cebu. Sino ba mag-expect nun? Napaka-barumbado nun. Kaya sabi niya, nung sinabi ko, kasi bakit ko sa kanya sinabi? Ganito yon, para malaman ko kung ano yung kanyang aksyon. Kasi pastor siya eh. Kung gaganti ba, ang sinabi ko sa kanya, Manong, ganito po nangyayari sa kapatid ko. Sabi niya, ganun ba? Ano yung reaksyon nyo? Ako naman yung binalik. Sabi ko, ikaw nga yung inano ko kasi ikaw yung sinabihan ko kasi ikaw yung matanda sa amin. Matanda namin yun eh. Sabi niya, anong gagawin natin dyan, King? Nasa kay Lord na ako. Ang hirap gumawa ng labag sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, ganito na lang, King, gagawin natin. Ipaubaya na lang natin sa Panginoon. Ibig sabihin, tunay na siyang binago ng Panginoon. Wala na yung dati. Sabi niya, ayoko nang balikan, King, yung dati. Kasi biruin mo, sabi niya, siguro kalooban na ng Lord nangyari sa kapatid namin. Kasi sabi niya, ako, King, siyam na aksidente na ang nangyayari sa akin, pero ito, buhay pa naman ako. Yung sa kapatid natin, isang beses lang. Sabi niya, alam ko, King, si Lord ang may hawak ng buhay. Hindi natin alam bakit siya kinuha ng Panginoon, si Lord lang ang nakaalam. Pag tayo, sabi niya, pag tayo wala na dito, tanungin natin si Lord, Lord, bakit inuna mo yung kapatid namin, yung masipag? Pinakamasipag namin na kapatid nun eh. Pag inutusan mo, walang angal. Hindi ka sabihin na, teka lang, antay ka muna. Di, gagawin kagad niya. Pero, sabi nga, yung masisipag pala ang kinukuha ng Lord. Pastor, wag na, hindi na lang ako maging masipag. Hindi po. Pinakamasipag at
mabait. Kaya yung iba, ayaw na magpakabait para hindi makuha ng Lord. Hindi po. Hawak pa rin ni Lord yung buhay natin. Masipag ka man, mabait, kung oras mo na, oras na natin lahat. Okay. Kaya sabi ko, Lord, tunay mo na siyang binago. Hindi daw kayang baguhin ng tao, kayang baguhin ng Panginoon. Ipinapakita niya ang kanyang kaluwalhatian para tayo ay sumampalataya. Nung time na yun, pinapakita ni Jesus para yung kanyang mga alagad sumampalataya sa kanya. Nalin, ang tubig ay naging alak, ang kahihiyan ay naging kasiyahan, ang kakulangan ay naging kasaganaan. Ganon si Jesus. Kapag si Jesus ang humipo, nagbabago ang lahat. Amen. Tayo po lahat tumayo. Sa buhay natin ngayon mga kapatid, sa umagang ito, saang part ng buhay mo na gustong madama mo, maranasan mo ang hipo ng ating Panginoon? Gusto mo bang hipuin ng Panginoon puso mo? Yung pusong hindi masunurin, pag hinipo ng Panginoon, naging masunurin. Sa relasyon, nais mo magkaroon magandang relasyon, bakit hindi natin ilapit yan sa Panginoon? Sa part ng buhay mo, gustong maranasan mo ang hipo ng Panginoon. Hallelujah. Sino sa atin dito na ngailangan ng prayer? Dito po sa harap. Pwede po tayo dito pumunta sa harap at dambin po natin ang presensya ng Panginoon. Suko po natin sa Kanyang lahat. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Glorify your name, O God. Dakila ka, O Lord. Sige po. Walang imposible po sa ating Panginoon. Gusto mo bang maranasan sa pamilya mo ang hipo ng ating Panginoon? Kaya po ng ating Panginoon yan. Hallelujah. Worship you, Lord. Habang umaawit po natin yung mga musician, isipin po natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Lord, napakabuti mo. Patuloy ka manguna sa amin sa umagang ito. Lord, narito ang iyong mga anak, O God. Nais nila, Panginoon, ang hipo ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Touch everyone of heart, Lord. Ano man, Lord God, yung nais nila, Panginoon, ipahip mo sa iyo, Lord God, ng iyong presensya. Touch them, Lord God. Thank you, Jesus. Naniwala po kami sa iyo, Panginoon. Dahil totoo ka sa iyong mga pangako, Lord God. Ang sabi mo, Lord, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Lord, sino man sa kanila, Panginoon, marap ng malaking mga pagsubok, problema, suliranin sa buhay. Lord, ikaw po manguna sa kanila sa umagang ito, Panginoon. Maranasan nila, Panginoon, yung presensya, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Touch them, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po. Patuloy po tayo dumulog sa Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Sabihin mo po sa Panginoon, Lord, ikaw po manguna sa akin. Patumbahin mo po ako, Panginoon. Nais kong maranasan ang presensya mo, O God. Hallelujah! 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 Yes, Lord.
Diyos ka sa aming Panginoon sa lahat ng panahon, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord.
Hallelujah. Ano man yung mga pangyayari sa buhay natin, nakikita ng ating Panginoon. Ano man mga pagsubok na kiharap natin, andyan si Lord. Patuloy tayong lumapit kay Lord na may pagpakumbaba sa ating mga sarili. Patuloy po natin damhin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Kapatid, kung naranasan mo ang presensya ng Panginoon, pasalamatan mo siya. Purihin mo siya. Ibuka po natin ating mga labi at sigaw ang kadakilaan ng Panginoon. Maging man sa nakatutok sa live stream na ito mga kapatid, kung naranasan mo ang presensya ng Panginoon, purihin mo ang Panginoon. Pasalamatan mo siya. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Huwag po tayong titigil magpuri sa Panginoon. Huwag po tayong magsawa, ihayag ang kadakilaan ng Panginoon. Lalo na ang pagliligtas ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, dakila ka. Somebody shout, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Dalangin ko rin, Panginoon, O God, yung hindi pumunta sa harap, Lord, ikaw po nakakita sa kanilang Panginoon. Pagpalain mo po sila. Ano man, Lord God, ang kanilang pangailangan, Lord, tugunin mo po sila, Panginoon. Ano mga problema ni Lord God, ikaw po, Panginoon, ang tutugon ito sa pangalan ni Jesus. We declare victory, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We declare blessing, O God. Hallelujah. We declare healing, Lord God, sa lahat ng karamdaman, Panginoon, O God. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, patuloy mo iparanas ang iyong kabutihan, padama ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Ang hindi kayang baguhin ng tao, kaya mo, Panginoon. Hallelujah. Sa isang hipo mo po lang, Lord God, yung presensya, Lord, magbabago ang lahat. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po sa katagumpayan pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa natin pasalamatan ng Panginoon. Sigaw natin kadakilan ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All the glory is yours. Honor belongs to you, Lord Jesus. In the mighty name. In Jesus' name. Amen. Amen. Let us pray, mga kapatid, tayo manalangin. Let us continue to worship God in our prayer. Hallelujah. 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 We praise you. We glorify you. We honor you. We give you thanks, O God. Salamat po. Napakabuti mo, Panginoon, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kabila ng pagtatapos na aming pananambahan, we will continue to worship you each and every day in our life because you are worthy of our praise, in our honor, in our worship, O God. Salamat po, Panginoon, O Diyos, sa biyayang kaligtasan na natamo ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, kinatagpo mo kami. Tunay nga, Panginoon, ang iyong mensahe. Kapag ikaw ay nag-iumipo, Panginoon, nagbabago ang mga bagay-bagay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa buhay, sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng iglesyang ito, Panginoon, na kami patuloy nagbabago dahil hinihipo mo kami, Panginoon. You will never leave us as you have promised.
You will never forsake us. Napakabuti mo, Panginoon. Patatagin mo ang pananampalataya, O Diyos, ng bawat isa sa amin. At kami nagpapatuloy, nagpapakumbaba, lumalapit sa inyo upang magawa mo kami patuloy na hipuin, baguhin, tungo sa kaganapan. All for your glory, O God. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahero sa ubagang ito, Panginoon, ng Pastor Cave, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, O Diyos. Continue to anoint him. Every time he speaks, he stand on the pulpit. O God, bless him. O God, O Lord. Salamat po. Lukuban niyo ng kapangyarihan, Panginoon. Mga salitang lalabas, magmumutawi sa kanyang labyo, O Diyos. Magtagumpay mo siya, Panginoon, sa kanyang buhay, sa pamilya niya, Panginoon. Sila ni Sister Angel, Panginoon. Maging ang kanyang ministry, Panginoon. Magtagumpayin mo, lalo ang iglesyang Dampalit, Panginoon, na iyong pinagkatiwala sa kanya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ang paglago, Panginoon, ng aming kapatiran sa iglesyang iyon. Mag-isabaw din sa amin, ay aming samot panalangin sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mong katugunan sa aming panalangin. Nawa, makita mo, Panginoon, sa masandaling ito, ang bawat isa sa amin, O Diyos, may pusong dalisay, malinis na kalooban, sa biyaya ng iyong salita, na patuloy na magpupuno sa aming isip, at ang iyong pag-ibig mag-uumapaw sa aming puso. Hallelujah. Panginoon, pagpalain niyo ang iglesyang ito, Caloocan Bethel Assemblies of God. We worship you each day. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa ating mga kapatiran. Continue to bless our ministry. Continue to bless our life. Continue to bless our relationship, especially with you. Naway makita mo lumalalim ang aming ugnayan sa iyo. Help us, remind us, Holy Spirit, for our constant fellowship with you, O God, to always come to you in humility, O God. And you promise, O Lord, to always be with us each and passing day in our life, O God. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pag-uwi. Kung paano mo kami iningatan sa aming pagdalo, Panginoon, dito sa bahay-sambahan. Lord, thank you for everything. To you be all glory, honor, praises we lift up to you. In all this we ask and we pray in Christ Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay sa ating paglisan, sambahan ito. Tanggapin po natin ang basbas, pagpapala ng Diyos Ama, pagpapagaling, pagliligtas ng Diyos Anak, at pakipagpisan, kaliwa ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Amen. God bless po sa atin lahat.